Nangyari na ba sa iyo yung sa sobrang dami ng problema parang gusto mong bumalik na lang sa pagkabata? Ang simple lang kasi ng buhay natin nung maliliit pa tayo, di ba? Wala kang iniintinding babayaran, walang deadline, parang wala kang problema. Kaya dapat pag may mga araw na wala tayong iniintindi, yung wala tayong inaalala, dapat samantalihin natin. Alam naman natin na imposibleng maging bata uli tayo. Pero kung makakablik tayo kahit sa pakiramdam lang, tatanggihan mo ba? Kailangan maging desidido ka talaga kung meron kang gustong mabago o makuha sa buhay mo. Hindi pwede yung urong-sulong ka sa mga gagawin mo. Hindi pwedeng papalit-palit ang isip mo. Yung mahirap, dumadali. At yung mabigat, gumagaan. Kapag may determinasyon at kung may desisyon kang pinangahawakan. Maraming dahilan kung bakit tayo natetensyon, kung bakit tayo nai-stress. Kasi maraming bagay ang hindi natin kontrolado. Minsan may mga sitwasyon talagang susubukin ang pasensya mo eh. Pero imbis na mataranta, huminto ka muna sandali. Maupo ka muna, mag-relax ka muna, palipasin mo yung inis mo, yung galit mo. Tapos tanungin mo sarili mo, galit lang ba talaga ang magagawa ko rito? Hindi ko ba kayang solusyonan to? Tandaan, lahat ng nakakainis na pagpapasensyahan. At lahat ng problema, nagagawan ng paraan. Kung tutulong ka raw sa isang tao, dapat walang kapalit. Hindi ka dapat magbilang at hindi ka rin dapat manumbat. Pero kapag ikaw naman ang tinulungan, dapat marunong ka rin magpasalamat. Masarap kasi sa pakiramdam yung nakakagawa ka ng bagay at may gumagawa ng mga bagay para sa'yo na hindi kailangan ang perang katapat. Lahat tayo may kanya-kanyang abilidad, may kanya-kanyang talent. Yung wala tayo, meron yung iba. Tapos yung meron naman tayo, wala naman sa kanila. Kaya dapat hindi natin kinukumpara yung sarili natin sa ibang tao. Dapat maging talent din natin yung pagtanggap sa katotohanan na hindi natin kayang gawing lahat. Basta pagbutihan natin yung mga kaya natin gawin at kung nahihirapan tayo, wag tayong mahihiyang humingi ng tulong sa iba. Napansin nyo ba na sa panahon ngayon, parang ang daling magalit ng mga tao? Mag-post ka lang sa social media, may bashers ka na. May konting problema sa trabaho, sasabog na agad. Hindi naman natin maaalis na uminit ang ulo ng isang tao. Pero sana, kung kailangan ilabas ang nararamdaman, alalahanin naman natin na ang lahat ng tao may pinagdaraanan. At hindi natin malalaman ang bigat ng pinagdaraanan nila kung hindi natin sila kilala. Dapat may respeto ka kung makikialam ka sa buhay ng iba. Lahat ng tao gustong maging masaya, kahit yung mga taong gustong maging malungkot. Parang masaya pa rin sila pag nagagawa nila yung gusto nila, di ba? Kasi natural naman talaga sa atin yun eh. Yung gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa atin, yung bumili ng mga bagay na sa tingin natin ikakasaya natin. Pero palagay ko ang totoong sekreto ng pagiging masaya ay yung pagiging kontento. Pag natutunan nating pahalagahan yung mga bagay na meron tayo, dun sumasaya ang buhay ng tao. Magandang ugali yung palagi kang nagpaplano para lahat ng gagawin mo maayos at sigurado. Kasama sa pagpaplano yung pag-iisip ng mabuti bago ka magdesisyon. Huwag kang padalos-dalos. Bigyan mo sarili mo ng panahon, lalo na kung yung gagawin mo ay may malaking epekto sa magiging direksyon ng buhay mo. Sabi nga, yung maingat daw at dahan-dahan, hindi naliligaw at walang pinagsisisihan. Lahat tayo may kanya-kanyang struggles in life. Yaman yarn tayo or tipid yarn. Alinman sa dalawa, meron tayong pinagdadaanan. Kaya maganda kung iintindihin natin yung isa't isa. Kung kailangan natin ng tulong, huwag tayong mahiyang humingi ng tulong sa iba. At kung tayo naman yung merong maitutulong, let's help out in any way we can. Dahil mas magiging madali at happy ang buhay kung magkakasama nating susolusyonan ang mga problema. Diba? Ang saya talaga kapag kasama mo ang mga mahal mo sa buhay sa mga okasyon na mahalaga sa iyo. Para kasi maging espesyal ang isang okasyon, hindi yung mga pagkain, hindi yung isusuot, at hindi yung mga regalong matatanggap mo ang dahilan ng pagiging espesyal ng araw na to, kundi yung pagmamahal na nararamdaman mo mula sa mga taong nagpapahalaga sa iyo. Hindi biro ang maging tatay. Kahit sa internet walang siguradong advice para maging mabuting ama. Ang magandang sukatan siguro ng pagiging tatay ay yung mga anak natin.
Pag nadadapa sila pero nakikita mo silang bumabangon, dapat matuwa ka. Yung pakiramdam nun parang mas masaya pa kaysa nanalo ka sa loto. Kasi alam mong parte ka nung nagiging tagumpay nila. Kaya yung mga tatay na binibigay lahat para sa anak nila, saludo ako lahat sa inyo. Mahalaga ang tiwala sa relasyon. Mag-asawa man kayo, magkaibigan, o magkamag-anak. Kung walang tiwala, hindi tatagal ang kahit na anong pagsasama dahil sa totoo lang, hindi ka naman magmamahal ng taong hindi mo pinagkakatiwalaan. Magandang sukatan ng tiwala panahon. Magtiwala ka sa mga taong hindi nagbabago kahit nagbago na ang panahon. At huwag tayong basta-basta nagtitiwala sa salita. Ang tiwala, nakukuha pag ang salita, naging gawa. Huwag nating ikahon ng ibang tao sa mga nakasanayan nating pamantayan. Hindi dahil mayaman, mahilig na sa mga mamahaling bagay. Hindi dahil mahirap, hindi na kumakain ng masarap. At hindi lahat ng mabuti ang pinapakita sa iyo, may kailangan na agad. Dahil minsan, iba sa nakikita, iba sa naiisip natin, yung katotohanan. Hindi madaling tumanggap ng responsibilidad para sa sarili mo, at lalo na para sa iba. Tandaan nyo, hindi natin matatakasan yung responsibilidad natin bukas kung iiwasan natin siya ngayon. Pero sa oras na tinanggap at pinanindigan mo yung responsibilidad na yon, asahan mo, magkakaroon ng respeto sa iyo ang mga tao. At yung respetong yon, puhunan mo yon para bigyan mo ng respeto ang sarili mo. Tuwing matatapos ang araw, dapat magpasalamat tayo sa maliliit na bagay, sa malalaking bagay, at yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito yung mga bagay na hindi natin pinagplanuhan, hindi natin pinaghandaan, pero nangyari. Pero napansin nyo ba, madalas yung magagandang nangyayari sa buhay natin, yung mga hindi natin inasahan, mga hindi inaasahang balita, hindi inaasahang blessing, hindi inaasahang relationship. Hindi ko naman sinasabing wag na tayong mag-expect ng mga bagay-bagay. Pero dapat siguro ang mentalidad natin sa buhay, expect the unexpected.